Atay nga ni ang aking lutuin ngayon. Atay nga ho ng baboy mga kaputol. Dahil nga ho para maiba-iba naman ho ang ating mailuluto ngayong gabi at may content nga ho natin. First time ko din talaga magluluto ng atay ng baboy. Dahil medyo may nakita nga ho kami sa palengke kanina na minsan lang ho matagpuan ay meron nga ho nakadisplay doon na atay. Ay agad-agad ko naman ho talagang sinabi doon sa may magtitinda na pwede po bang halagang worth of 150 lamang? Ay, pwede daw. Kaya naman ho ay akin na nga hong pinakilo at akin na nga hong ibinili. Eto din talaga yung first time namin mag-uulam nga ho ng atay ng baboy. Dahil minsan nakakatikim laang kami nito mga kapotol kapag meron nga hong nagkakatay na sarili namin. Ihaw-ihaw, prito-prito. Gayon nga ho na paminsan-minsan ay hindi rin talaga araw-araw na nakakatikim kami ng gayan. Pagkatapos ko nga hong mahiwa-hiwa ang ating atay ng baboy ay akin na nga rin ho talagang nagpainit ng kawali, syempre, kasi nga magpapainit na tayo ng baby oil nating pinakamalasal sa lahat, pinakamadulas, pinakamalagkit, at syempre, pinakamalinamnam. At ang ating sibuyas na hindi daw binabaltan. Hindi nyo lang nakikita na binabalatan ko, mga kamotol. Pero manipis ho din talaga ako magbalat ng sibuyas kasi gusto ko ay hindi lahat ng balat niya ay akin lang tinatapon. Nangihinayang gayon ako kasi napakamahal ng sibuyas. Are, mahirap po mag-impon ng sibuyas. Kay gayon nga ho na isinyasagraw laang ho ng asawa ko ya ang gayang pagkakataon. Uy! Dami na naman natin chika. Pagka nga ho ay kumulo na nga ho ang ating sibuyas at bawang at na-toasted na nga ho ng bahagya ng kakailang minuto laang ay ilagay na rin natin talaga ang ating atay na adobo. Adobo nga ho pala mga kaputol ang ating alutuin ngayon dahil nga hindi rin talaga ako marunong maghalimbawa kare-kare, ginataan, pinaksiw. Baka naman, uy, kakaiba. Ay pagka gayon nga ho na pagkalagay ko nga ho ay ilang minuto din ay natapon nga ho yung 2 pirasong atay. Ay agad-agad ko naman itong hinugasan at ari na nga ho inilahok nga ho sa gayan. Dahil sayang pa rin naman. Dumaplis ho din talaga doon sa may mangkok kay gayon nga ho na madulas yung ating bindihado. Siyempre, kapag nga ho ay ilang minuto nga ho na pagkakulo niyaan, ay medyo napapansin din natin na hindi pa nga ho siya gaanong luto. Kahit na gayon mga kapotol, ay lagyan mo na rin ng ibang seasoning katulad na laang ng toyo, suka, kasi nga ho siya ay adobo. Ay ako nga ho, ang teknik ko nga ho dito para maiba-iba din yung lasa, ay eto nga ho ang aking ginawa. Nilagyan ko nga ho din ng magic sarap, paminta, sili, tapos Mang Tomas na hot sauce. Yun lang yung nilahok ko dyan kasi nga para maiba-iba naman. Dahil yung garlic shrimp nga po pala ay ganyan yung pagkakaluto ko. At paniguradong masarap na naman talaga ho ang pagkakain namin. Gayon nga ho mga kaputol na sakto din talaga yung lasa ko kapag halimbawa ay patsamba-tsamba lang ang ating luto. Siyempre, hindi naman tayo yamaniin, kaya patsamba-tsamba lang ang ating luto dahil yan laang din naman yung ating recipe na nais. Oh, dig ah. At ayun nga ho, ay halu-haluin laang din naman natin yung kakaiba nating panlasa din sa ating atay nga ho ng baboy. Tapos sabi nga ho ni Mister ay wag ko nga ho daw kung masyadong lutuin dahil kapag ang atay nga ho ay masyadong niluluto ay matigas. Ay hindi ako gayon dahil gusto ko nga ho ay medyo luto-luto siya. Tapos gayon nga ho na kahit na matigas, masarap pa rin naman ang atay. Dig ah. Ay nasa pagluluto na rin laang din naman yan kung paano mo lulutuin. Dahil ako nga ho ay gusto ko nga ho na lutong-luto siya kasi nga ho ay parang iniisip ko na may nagalabas-labas pa rin na dugo, gayon. Ay, mukhang nakakadiri naman kapag gayon, mga kapotol. Di ka nga ho. After so many years nga ho at 5 years na pagkakulo niya, ay nakita ko nga ho na medyo malapot-lapot na nga ho ang ating sabaw. Ay gusto ko nga ho na medyo konti laang ang ating sabaw. Kapag meron pa nga ho sabaw, ay akin na nga rin talagang itinikman para malaman ko nga ho mga kapotol yung lasa nito, kung maalat na ba siya. Ay sabi ko nga kulang pa siya sa alat. Kaya nilagyan ko ulit ng toyo dito, tapos ibang seasoning. Huy, piling ko malalaso na tayo kaagad din eh. Ay hindi naman ho gayon.
Ayun nga ho mga kaputol, ay nilagyan ko na rin talaga siya ng gayaan para nga kahit papaano ay mamix nga yung kanyang panlasa. Dahil sa tingin ko naman ay okay na yung kanyang lasa, ay akin na rin talagang hiniyaan yung kapag kakulo na gayaan. Tapos kapag nalaman mo nga ho mga kaputol na medyo luto-luto na siya, tapos medyo okay na yung panlasa, ay pwede na nga ho nganguin niyang kapag gayaan. Ay sabi nga ni Mister ay malapot na nga daw ho ang aming atay. Kaya sabi niya ay gutom na rin talaga siya, kaya kakain na nga ho kami. Umiiyak na rin si Gio kasi nga gustong-gusto niya na rin na talagang kumain. At syempre, kapag kumakain kami, hindi makakalimutan ang panood. O ay lalo naman yung anak ko, hindi mabubuhay na yata kapag gayaan. Dito nga sa video mga kaputol, ay salamat nga ho pala sa mga netizen na nagko-comment din dahil mas gusto nga daw nila na nakikita kami na kumakain kasama yung buong pamilya. Dito nga mga kaputol, habang kumakain nga ho kami ay sinusubuan ko nga ho si Gio dahil kamay-kamay lang kasi nga sanay rin talaga ako na nagkakamay dito sa loob ng bahay, lalo na kapag medyo ganito yung ulam. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kapag nakakamay ka, mapaparami ka talaga ng kain. Parang may mas gana pa akong kumain kapag nakakamay lang, kahit na mukhang mahirap tignan, kahit na dalawang kamay yung pagkakamay ko. Tapos ang dami din talaga na-appreciate ng kamay, na pagkakamay ko na yan mga kapatid sa aking mga vlog. Tapos ang dami nagre-request na dapat nagbumukbang kami. Uy, wala ho tayong pagbumukbangan. Kung ayun naman ay sponsoran nyo, bagay pagmumukbang ko ay maigi na laang din naman. At ayun nga ho, syempre nauhaw kami ng bahagya habang nga ho ay aking sinusubuan ang aking junakis, ay malapit-lapit na rin talaga kaming matapos din Syempre pauubusin ko muna yung ilang pirasong kanin na nasa 2,000 pieces na butil. Binilang. At ayun nga mga kaputol, ay marapit na din kami talagang matapos kumain. Ay maraming salamat nga po pala sa mga nanonood, nagsusubscribe, nagfa-follow, at tumatangkilik ng aming vlog. Thank you! Kensan ni!